Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Hi! Ako nga pala si Andrew San Fernando. At ako naman si Ada Quaresma. Kami ang kabataan ng bagong henerasyon. We inform, inspire, Involve and empower the Filipino youth. kabataan. Ikaw na lang ang hinihintay namin tungo sa pagbabago. Kaya tara na, Be part of Voice of the Youth Network. Ate Ada, paano ko sasabihin sa mami ko na gusto ko nang mag-shift ng course? Ate Ada, anong gagawin ko para magkasundo na kami ng ate ko? Ate Ada, paano ko malalaman kung totoo sa akin ng mga kaibigan ko? May problema ka ba? May bumabagabag ba sa iyong isip? Halika, usap tayo. Dear Ate Ada, Dear Ate Ada, payong kaibigan para sa kabataan. Dear Ate Ada, sa Youth Power Radio. Kaganang pakinggan, Youth Power News! ZME. Ang saya-saya, no? Ayan, oras po natin sa buong Pilipinas. 38 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Alam mo, pinapractice ko talaga tong time check na to eh. Isang maganda at maingay at masayang Sabado na naman po ng umaga sa lahat ng mga tagapakinig dito sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1. At syempre, alam nyo naman na pag Sabado ng alas 10:30, ito na naman tayo. Ayan, hindi naman nagbabago yan. Masanay na po kayo dahil ito na naman ay isang masaya, makulit, maingay at syempre punong-puno ng pag-inform, inspire, involve at empower sa kabataang Pilipino dahil narito na ang programang Youth Power Radio. Ayan, medyo girl power po kami ngayon. At syempre ako po ang inyo nag-iisa, ang dakilang voice care queen. Ayan, kiniklaim ko na talaga itong title na to. At syempre ako po ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. Ayan, magandang morning mga katinig. Ako naman po ang iyong joyful na DJ, si DJ Jenna. Kamusta ka, Jenna? Ayan, okay naman. Medyo sinisipon-sipon at inuubo-ubo. Kasi nga yung panahon, Yes. minsan walang hindi tayo ini-inform, biglang init-init, di ba? Tapos biglang uulan. Tapos yung ulan, para nangaasar lang, yung para lang mabasa yung payong mo. tapos pagkatapos na wala na, tapos na. Yung Paasa yung ulan eh. Yung mga ganon. Pero kahit na umuulan no, talagang yung singaw ng lupa, mararamdaman mo, may init pa rin talaga. Kaya sa lahat po ng ating mga tagapakinig mag-ingat-ingat po kayo. Wag nyo kakalimutan lumabas ng bahay ng hindi kayo nagdadala ng payong kasi ang payong pananggayan sa ulan at sa init, hindi ba? Ayun. At syempre po sa ngalan ng aming mga kasama na si DJ Dwayne, ang cute and adorable DJ na si DJ Andrew. Namimiss na kita, Andrew. At syempre ang vote teacher natin na si DJ RS. Welcome po sa Youth Power Radio. At bago ang lahat, hindi naman natin pwedeng palagpasin ang opening ng ating show nang hindi natin binabate ang poging poster of the Philippines, Sir Pochola De Leon Gonzalez. Sir, good morning at welcome back from Hawaii. Yes. Ayan. Kasi last week, nung binati natin siya, nasa Hawaii pa siya. O ngayon, sir, andito ka na. Ayan. Welcome back po. Salamat sa pasalubong. Ayan. At syempre, alam ko na excited to si sir na anong tawag dito, i-share yung kanyang mga natutunan sa kanyang training sa Hawaii.
At syempre, mamaya, graduation ng VoiceWorks Batch 32. Alam mo Wow, yun, Jenna? congratulations. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang, wini-welcome lang natin sila. Yung Batch 32 ng VoiceWorks. Yan po ang basic voice acting and dubbing workshop na hatid sa atin ng Creative Voices. At ang susunod na batch po ay magsisimula sa July 4. So, kung gusto niyo pong mag-register at mag-enroll, pwede po kayong pumunta sa website namin na voiceworks.me. Yung works po, X po yung dulo niya. Ayan. Ano pa ba? At syempre, binabati ko, ito personal na pabate, ang number 1 fans ko. Walang iba kundi ang aking pamilya. Ayan, nakikinig sila sa bahay. Ang parents ko, si Lope at Imelda Quaresma. Hello po. Ang ate ko na si Abigail Flores. Ang cute na cute kong pamangkin na si Baby Inigo, napakadaldal. Uy! Happy 8th month bukas, Baby Inigo. Ayan. At syempre, binabati ko rin ang bunso kong kapatid na si Nino at ang asawa ng ate ko na si Jay Flores. Alam mo kung bakit lagi ko sasabi, asawa na ate ko. Hindi ko alam kasi yung, di ba ano yan? Ano yung tawag? Ano yung Tagalog ng brother-in-law? Hindi ko alam eh. Wait, ano? Bayaw? Bayaw ba? Yun. Yun. Sige, next time, yung gagamitin ko. Ay, ikaw, may gusto kong batiin? Ayan, binabati ko nga pala ang aking mama na nanonood ngayon sa live stream sa Hello Saudi po. Arabia. Hi, mama! Ayan, hello din sa lahat ng friends ko na nanonood. Hello, guys. Hello. Uy, at syempre gusto ko lang magpasalamat kasi nitong anong tawag dito? Nito nakaraang linggo, medyo busy-busyhan kami sa mga ganap sa buhay-buhay. And una sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa University of the Assumption sa Pampanga. Ayan, kay Sir Noy, kay Ryan, at kay Miss Melanie Briones. Dahil nung Monday, Jenna, alam mo ba? So si Sir Choi kakabalik lang galing Hawaii nung Sunday, diba? Tapos sabi ko sa kanya, meron ako sa yung welcome back gift. Ayan, bukas pupunta tayo ng Pampanga. Ayan. So nagsimula yung kanyang work week ng talk. Actually, pumunta kami sa Pampanga sa University of the Assumption para sa isang mini workshop ng voice care for teachers. Ayan. At gusto ko rin po magpasalamat sa University of Batangas at sa iTech International TESOL Education Consultation Corporation. Yun po yung pangalan ng company. Dahil inimbitahan po nila kami naman na ang voice care for teachers workshop ay ginawa rin po namin as part of their training. Nag-train kami ng conversational English sa mga teachers po. Yes! Oo! Promise! Ng University of Batangas. So, syempre, yun nga, part nung, dahil tinuturuan sila kung paano makipag-communicate, syempre, part din ng training nila, kung paano alagaan yung boses nila. Mga teachers sila diba? So, ayun. And speaking of, excited ako. Ito, kaya ako nagmamadali kanina. Kinuha ko lang. Sa lahat, yes! Sa lahat po na nanonood sa aming live stream, radiouno.com.ph or pwede rin kayo pumunta sa ustream.tv/channel/DZME-Manila. Ayan. Sa lahat po na nanonood sa live stream, gusto ko lang ipakita at i-congratulate na rin si Sir Pocholo Gonzales dahil meron na siyang libro. Gwapo ng cover. Alam na alam mo kanya yung libro eh. Ay, ito yung picture niya. Sir Choi, congratulations kasi malapit na po lumabas sa mga bookstores ang kanyang Voice Care for Teachers book. Ito po ay yung written version nung workshop na ginagawa nga namin para sa mga teachers. Congratulations, Sir Choi! Ayan. Uy! May bisita! Yes! Oo, ayan. May simul kamusta ka naman? Parang ninja lang na dumating. Parang Ninja moves. Di halata. Pakilala ka dali. Hi! Sorry late Carry lang. Grabe! Ay, by the way, ako po si DJ Carla. Makulit at magulo yung DJ. At alam nyo ba kanina? Ano nangyari? Grabe. Sige. Nakakainis talaga yung nung pumunta ka, papunta ako dito. Oo. May jeep na nasa harapan namin. Oh. Tapos, nakasakay ako sa FX. Tapos may jeep sa harapan namin. Oh. Hala, hindi kami makaurong-urong kasi ang bagal ng jeep. Tapos nag-aantay pa ng pasahero. Kaya, naiinis ako yung parang bilisan mo. Kaya medyo na-late ka ng konti ng dating. Minsan, alam mo yung, naiintindihan ko yung naiintindihan ko yung sentimiento mo kasi bilang tayo mga everyday commuters tayo, hindi ba? Alam mo yung parang pakiramdam na
kailangan mo sila, technically necessity mo yung mga public transportation, pero minsan hindi mo maiwasan na parang yung mismong kung paano sila gumalaw sa daan, di ba? Yung galawan nila sa daan, parang hindi ka rin approve masyado. So, anyways. Yun nga, kung meron nga lang power, kung meron ka lang powers na iangat mo yung jeep tapos mauna ka. Kaya mag-teleport ka. Wow, ang lakas Mr. Incredible, ikaw ba yan? Ayun. At syempre, binabati po natin ang lahat ng mga nag-back to school nung June 1. Ayan, maraming kabataan na nag-back to school. Ano ba itong mga to? Elementary, high school? High school. Public schools. Ayun, public schools. Kasi ang dami ko na rin nakikita ngayon sa mall, nakakasabay sa bus ng mga naka-school uniform. Traffic na naman. Sabi ko, naku, ito na naman, yung mga bata, excited na excited pumasok. Tapos ahaba na naman ng mga pila sa mga bookstore, namimili ng mga supplies. Sabi ko, ito talaga yung yung back to school vibe Ramdam ko to. Sabi ko, kaya hello sa inyo. At kayo, kailan ang pasok nyo sa 22. Ba't alayo pa? June 22. Seryoso ba yan? Oo, pagpahingin muna daw kami. Ay, sweet naman. Pero ang enrollment nyo ay? June 5. June 5. June 5. O, yan. Good luck sa lahat ng mga nag-e-enroll. Ayun, yung isa pa sa mga, usong-usong mga kwentuhan kapag patapos na yung summer vacation, yung experience ng enrollment. Diba? Yung haba ng pila, ganyan. Bubunot kayo na number, 1,000 plus katasyon. Now serving 300 something. Para, okay. Ay, hindi na. Diba? Alam mo ba, medyo high-tech na ngayon. Kasi pre-reg, nasa online na kami nag-ano. Ay, ang social. Talaga braces. Ay, social, may ganun. Talaga? So, din namin kailangan pumunta ng school, tapos yung bayad namin, online na din. Talaga? Ang swerte nyo naman, hindi katulad nung dati na talagang ano tawag dito, pila galore, di ba? Ay, naranasan ko yun dati. Yung last 2007 yata yun. Tagal na nun. 10 years ago na yata. Yung ang haba-haba. Ayun nga, magte-10 years ago. Ang haba ng pila. Ganun kahaba? Umabot sa EDSA? Umabot sa EDSA yung pila? Parang blockbuster ang pila. Nung dating enrollment, pero ngayon very accessible na siya kahit nasa probinsya ka or nasa lupalop ng mundo ka, pwede ka na mag-enroll. Habang nagbabakasyon, di ba? Tama nga naman. Maganda yun kasi ngayon napapakinabangan na rin ng mga eskwelahan natin yung ganong klaseng technology. Hindi ba? Na para mas convenient at para mas advantageous para sa mga estudyante yung mag-register para sa kanilang mga subjects. Yes. Ayun, di ba? O nag-enjoy kayo tingnan yung libro. Maganda ba? Yes. Ganda, no? Nakita ko, nandito ba yung kasi Sige. may nakita akong picture dito eh. Oo, marami. Actually, yung libro na yan, it's more of a workbook. Sa totoo, yun ang niya. Kasi nga sabi ko, yan yung parang isinulat na version ng workshop na itinuturo namin. Kasi maraming mga exercises, maraming mga reflection na kailangan gawin si teacher. Lalo na sa paggamit ng boses. Ganon. Ito ba si Jana? Yes, oo. Yun. Siya ang nag-model sa aming libro, sa mga exercises. Yun. At syempre, ano ba yan? Kanina pa tayo chikahan ng chikahan. Akalain mo yun, 10 minuto na lang mag-aalas 11 na sabi ko tanghali. ng umaga, ayan. At kung meron po kayong gustong ipabate, kung gusto niyo makisama sa aming chikahan, kamusta ang inyong first day of school? Kamusta ang inyong enrollment? Ano pa ba? Meron kayong gustong ipag-greet ng happy birthday, happy mansari, happy kung ano. Oh, mansari! Oo, diba? At syempre, pwede niyo po kaming i-text sa DZME Text Jock at 0998-975-1368. Ulitin ko po, 0998-975-1368. Pwede din kayo tumawag sa aming landline, 861-6947. Again, 861-6947. Ayun. At may bago tayo. You can visit us at ustream.tv /channel/DZME-Manila. Ayan. Opo, yan. Diyan nyo po makikita ang aming live stream. Actually, kung kayo po ay familiar sa Ustream, makikita nyo po, pwede nyo i-search actually DZME or DZME Manila, tapos makikita nyo na po ang live stream ng aming programa. Ayun. At ang mismong Youth Power Radio po ay makikita nyo rin sa social media. I-like nyo po kami facebook.com/YouthPowerRadio at pwede nyo kami i-follow sa Twitter at Youth Power Radio. At ang aming mga replays ng aming episodes ay pwede nyo rin matunghayan sa aming website www.youthpowerradio.weebly.com.
Yan. Ayun. Ay, pwedeng pasingit? Sure. Nakabati na ba kayo? Oo, kanina pa ako yung bati ng bati ni Jen. Sige, ako naman babate. Hi to my parents, Dennis at Josie Reles. Supposedly, di ba nandito si Mami? Kaso lang, nangyari, she needs to visit Bataan. So, Ay, papunta siya Bataan ngayon. Actually, yesterday, nasa Bataan. Tapos, pabalik sila mamaya. Kaya, hi. Tapos, kasama niya yung sister ko, si Denise Reles. Tapos nun, my sister and my brother sa bahay, si Abigail at si Cyrus Reles. And also, I would like to greet my friends. Yung friends ko, si Jazer Falurin. Tapos, advance happy birthday kay Red Meyer. Also, kay Reginald Joko Despojo. Yan, nasabi ko na ulit yung pangalan mong buong-buo. Ang hirap. Tapos, si Lou Vanessa Villanueva. Tapos, yung family na nakikinig sa akin, yung ano ba yan? Hihingal ako. Yung Dumadaog family, sila Tita Madeline, Jonathan at Marjorie. And also, who else? I think yun lang. yun lang mag-greet ko for today. Si Daddy. Si Daddy, nag-greet ko all the way from Fujairah, UAE. Hi, Daddy. And also, nakikinig yung friend ko all the way from Fujairah also, si David Balbas. Hello, good afternoon. Ayan, ang dami talaga nakikinig sa atin sa Middle East, pati itong parents ni Jenna. Ayan, at syempre, ito napakasipag nitong batang, tutuwan-tuwa ako dito. Tapos na ang internship at lahat. Ang sipag-sipag pa rin. Bakit ikaw lang? Nasaan yung other half mo? Naglalakad pa. Jolene, ayan, good morning all the way from Bulacan State University. Bati ka. Hello, binabati ko po lahat po ng kaklase ko from Bulacan State University. Hello po. Ayan, kamusta ka naman? Kayo kailan napasok nyo? June 8 po. June 8. This coming Monday. Ready na? Hindi pa po. hindi pa po nafe-feel yung bakasyon. Oo nga, kasi kakatapos na ng internship nila actually sa Creative Voices. Pero nag-enjoy naman ba kayo? Opo, kamusta naman na experience nyo? Ang saya-saya po. Talaga? Ano mga natutunan mo sa internship? Natutunan ko pong transcribe. Ayun, oo nga, pinag-transcribe ko sila ng, ano yung tinranscribe nyo? Po, yung kay, talk po ni Les Brown. Ayan, yung It's Possible. Diba? At kasi pinapakinig ko sila ng mga motivational talk, tapos, tinype nila, tinranscribe nila, diba? Sabi ko nga, din yun, magandang way para makakilala kayo at makapakinig kayo ng mga gano'n, ng mga motivational talk. Big fan mo pala si Les Brown. Every time na nag-show tayo, laging nababanggit mo siya. Totoo. Favorite ko yun. Actually, since kailan ba? Many years ago, mga more than 5 years ago when I started listening to his talks. Na ganun. Kasi nakakatuwa siya. Yung bukod dun sa sinasabi niya na very inspirational. Alam mo yung, usually kasi, yung sense of humor, important ingredient yan para, makatulong para mag-stick yung information sa utak ng isang tao. Hindi ba? So parang kumbaga hindi mo kasi usually ang maaalala mo yung isang bagay kapag siya, nakakatawa. Hindi ba? Parang gano'n. So, ayun. So, pag napapanood ko yung mga talk ni Les Brown, parang entertaining siya, but more than anything, inspiring talaga and motivating. Parang gusto kong pakinggan niyo siya. I-search niyo siya sa YouTube. Nakakatawa yung mga talks niya. Sige. Lalo na yung mga, yung mga katulad, It's Possible, na mga gano'n, na parang pwede mo matupad yung mga pangarap mo, ganyan. Parang reach the impossible dreams. Oo, yung mga ganyan. So, yun. Kayo ba, mahilig kayo makinig at magbasa ng mga gano'n, mga inspirational messages? Ako, mahilig ako magbasa ng mga inspirational books. Talaga? Marami akong quotation sa phone. At yung mga, ngayon, actually, uso na yan ngayon sa, sa Facebook. Yeah. Diba? Yung mga quote na mga nila Albert Einstein, nila C.S. Lewis. Oo, yung mga ganyan, nila Mahatma Gandhi, mga ganon. Uso na yun. Tapos may mga pictures. Oo. Para magandang tingnan, tapos at the same time, very inspirational talaga. Tama naman. Ulit-ulit. Ayun,
pwede nyo po, yun nga, uulitin ko lang, ano, kung gusto nyo po bumate, kung gusto nyo makisama sa aming chikahan, kayo, meron ba kayo mga inspirational quote na nakikita nyo sa Facebook na hindi nyo makalimutan, sinave nyo sa phone nyo at kung ano-ano pa, i-text nyo po kami sa DZME Text Jock at 0998-975-1368. That's 0998-975-1368. At sa aming landline sa 861-6947. Again, 861-6947. And you can visit us at ustream.tv/channel/DZME-Manila. So, yun lang for today. If you have any comments or suggestions or anything that you would like to say under the sun, you just need to text us or call us. Ayun, kaya mo yan, Carla. Pure English yung sinabi mo eh. Ayan, at ito na, alam nyo ba, girl power talaga tayo ngayon. Super Pati yung mga girl guest natin, power. girl power talaga. Anyway, maya ito na-excite ako kasi actually meron tayong mga makakasama mamaya. At mga kagalang-galang na panauhin na. Actually, makakasama rin natin sila sa mga susunod na linggo. Ayan na. May bago tayo. Oo, may bago tayong pagkukuhanan ng mga information at syempre inspiration dito sa Youth Power Radio. Pero bago po yan, ang oras sa buong kapuluan, ano to? Lumipat na tuloy. Ang bagal ko eh. 57 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang Youth Power Radio. Yay! Hi! Ako nga pala si Andrew San Fernando. At ako naman si Ada Quaresma. Kami ang kabataan ng bagong henerasyon. We inform, inspire, Involve and empower the Filipino youth. kabataan. Ikaw na lang ang hinihintay namin tungo sa pagbabago. Kaya tara na, Be part of Voice of the Youth Network. Ate Ada, paano ko sasabihin sa mami ko na gusto ko nang mag-shift ng course? Ate Ada, anong gagawin ko para magkasundo na kami ng ate ko? Ate Ada, paano ko malalaman kung totoo sa akin ng mga kaibigan ko? May problema ka ba? May bumabagabag ba sa iyong isip? Halika, usap tayo. Dear Ate Ada, Dear Ate Ada, payong kaibigan para sa kabataan. Dear Ate Ada, sa Youth Power Radio. Hindi lahat ng news ay bad news. Dahil sa Youth Power Radio, we inform, we inspire, we empower. Youth Power News. Youth Power News. Mga balitang para sa kabataan, hatid ng kabataan. Mga balitang nakakaganang pakinggan. Youth Power News. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabarong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide.
Ayan, eksaktong alas 11 na po ng umaga at nagbabalik po ang Youth Power Radio dito sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1. Ayan. At syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating chikahan, sabi ko nga kanina meron tayong panauhin na girl power talaga kami ngayon. Pero bago po ang lahat, meron na po kaming special report na ipapasok mula po sa Novaliches. Nandun po ang ating reporter na si Kuya Bobot Ocampo. Tungkol po ito sa suspended na eleksyon sa kanila pong barangay. Ayan, Kuya Bobot. Hello! Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat, no? Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat na nakalagon sa atin sa ating Ustream, ano? Opo, nandito po kasi ako ngayon sa lugar ng Novaliches, Goodwill Homes 1, dito sa Barangay San Bartolome. And it seems na medyo may kaguluhan dito about yung election nila dito sa Homeowners Association, ano? And this involves yung decision ng HLURB na nagbigay ng decision na go for election. Then apparently parang bigla din naman nagbigay ng cease and desist order kahapon, which is parang nagkagulo nga dahil ina-expect nila na darating ang HLURB today, this moment, mga 9 o'clock kanina, and nag-aantay sila, ngunit walang dumating na HLURB. Gusto natin malaman lang ano ba yung naging cost nito, tapos malaman din natin kung sino yung gusto nang tawagan sa HLURB about their decision dito sa cease and desist order ng election nila dito sa Goodwill. Makakapanayam natin yung isa sa mga concerned citizen dito, no? At siya ang magkukwento about all these things, ano, ha? Ada? Okay. Yes po. Okay, ano nangyari? Dapat po kasi ay may eleksyon ngayong araw na to. Ngayon, balita namin, bali-balita, walang official na pahayag ng CBRB, biglang hindi na daw matutuloy. Nalalabuan kami kasi marami sa aming mga kapitbahay ay very eager na bumoto at nagpunta nga rito at nagtatanong kung bakit walang eleksyon. Ay, in the first place, paano ba nag-start to? Kailan ba nag-start to? Paano nagkaroon ng ganitong reklamo? At kailan nag-start? At nag-end ng June 6 na, di ba? Paano nag-start tong reklamo ito? Kasi po, nung huling eleksyon namin nung November, which is a regular election, may mga gustong tumakbo na oposisyon dun sa mga kasalukuyang nakaupo. Ngayon, on the basis of spurious na mga claims na sila ay delinquent at hindi sila nagbabayad, ay dinisqualify sila. At ang kasong ito ay nakarating sa HLURB at sa kabutihang palad ay binigyang katwiran ng HLURB ang kanilang mga hinaing at sila'y tinaburan. Kaya na nagdeklara ng special election na dapat ay ikukondak ngayong June 6. Ngayon, hindi namin alam na kadahilanan, biglang kami ay nakarinig na hindi daw matutuloy at sa kasalukuyang pong oras na ito, hanggang ngayon ay hinihintay namin ang HLURB na dumating dito para bigyan kami ng official na pahayag kung bakit hindi matutuloy at kung hindi nga talaga matutuloy. Hanggang ngayon po naghihintay ang mga tao rito at marami na po ang mga botante na eager na bumoto at wala po silang makausap. Kaya po yung mga iba naming mga concerned din ng mga kandidato na gusto sanang matuloy ang eleksyon ay nandito para sagutin ang katanungan at nang may makausap naman po yung mga kapitbahayan dito. Kailan nagsimula itong yung pagpapile nyo dahil hindi kayo pinaboto, dahil delinquent kayo pero nagbayad kayo, sinasabi mo? Kailan nag-start yung kailan nyo ipinahid to at kailan nabigyan ng desisyon na matutuloy o magkakaroon ng special election? Noong pong November ay nagkaroon ng eleksyon. Right after na nagkaroon ng eleksyon dahil hindi nga po pinansin yung mga kaso na ipinail ng mga na-disqualify na kandidato, nag-file po itong mga kandidatong na-disqualify sa HLURB sometime in November din, late November, at bumaba po yung desisyon mula sa HLURB na kami itong mga pinapaboran noong pang March 2015. Ngayon nga po ay nakatanggap naman itong mga kandidatong ito na dated June 3 na ngayon ay binabaliktad itong desisyon na to. Pero actually po, itong desisyon ng June 3 ay natanggap lamang ng subdivision
nung June 5, which is kahapon ng hapon na. So, wala pong panahon para ipaalam sa tao kung ano man itong desisyon na to. Kaya po kami hanggang ngayon ay nalalabuan dahil mismo ang HLURB ay no-show dito up to this hour. Sino ba ang dyan? Sino yung pumirma doon sa desisyon na nagbibigay ng merito na magkakaroon ng special election ng June 6? Sino sa HLURB ang representative ng HLURB ang pumirma na go ang eleksyon? Si Arbiter Raimundo Coronda po, siya po kasi yung arbiter na naghawak ng kaso. At siya po ang nag-render ng desisyon dated March 3 na magkakaroon ng eleksyon. Malinaw yung eleksyon. Sino naman ang kumontra na sinasabi mong na-receive nyo kahapon lang, June 5? Sino naman ang membro ng HLURB o tiga HLURB na dumisisyon na nagpapahold sa eleksyon? Apparently, ito po yung the Board of Commissioners represented by its director, si Attorney Maria Luisa Pangan. Pero ang pumirma po ng desisyon, according dito sa desisyon na natanggap namin, ay ang mga sumusunod. Si Antonio Bernardo, Executive Chief Officer and Commissioner, Ria Corazon Goles Cabrera, Commissioner, Luis Paredes, Commissioner, Linda Melenab Hornilia, Commissioner. Oh, di ang linaw niyan, ano? Sila parang ang tingin ko, base sa tingin ko dito, nakikita ko sa papeles, parang sila ang nagkontrahan dito, which is coming from HLURB. Tapos may nabalitaan din ako na meron na ring writ of execution about the complaint o yung naunang complaint about dito sa mga pamunuan nitong inyong subdivision. Can you explain na tungkol sa writ na yan, execution na? Opo. Ito pong kasong ito naman ay kaso na ipinail ng aming isang previous president, si Mr. Crisostomo Papa, na sa pagsasaliksik po ng mga concerned citizen dito, ay nalaman namin na noong 2012 pa ay nadesisyonan na ng Board of Reviews ng HLURB ng positibo. At noong pong January 2015, nung po kami ay naglalakad na ng desisyon para dito sa bagong kaso, nakita namin at lumabas na meron na itong writ of execution with finality issued by the Board of Reviews. The same people who are now stopping this election. Grabe, no? Para itong Board of Directors na dalawa ang desisyonan. Magkakontra kasi nag-issue na sila writ of execution. Tapos ngayon nag-issue naman sila ng decision na stopping the election. Yes. So, anong panawagan niyo sa HLURB kung meron man? Sana po magkaisa kayo ng desisyon para sa katahimikan ng aming subdivision. Ang mga mali pong desisyon na gagawin ninyo ay makaka-apekto sa buhay ng mga taga-goodwill. Kami po dito ay nagkakagulo na at ang tangi pong aming hangad ay kaayusan. May ilan ng butante o may ilan ng residente rito kung meron kang estimate? Yung residente hindi butante yung residente. Ang lote po sa subdivision nito, isa sa pinakamalaki sa San Bartolome, Novaliches, ay merong hindi kukulangin sa 800. At kung ang isang lote rito ay may isang pamilya, meron kaming at least 800. At dahil nadadagdagan ang aming populasyon, dahil matagal na kaming subdivision since 1987, mahigit na po doon. Karamihan po doon ay gustong bumoto at makialam. Pero ngayon nga po, sa pagpigil ng eleksyon ito, lahat ng aming mga bibig at ang aming mga kamay ay napipigilang ipahayag ang aming damdamin, ang aming niloloob. Ang ganda, no? Alam mo, yan, Ada, nandiyan pa ba? Ada, hello? Yes, Sir Bob, nandito pa po ako. Ayun, narinig natin. Siguro, gusto lang iparating ng mga tiga rito, no? At sabihin na rin, no, sa mga lahat na nakikinig na may mga problema tungkol sa mga subdivision at sa kanilang mga suliranin sa loob ng kanilang mga subdivision, ay siguro sama-sama tayo, no? Baka ngayon lang may naglantad ng ganitong kaso, no? So, siguro, hinihingi nila na makausap nila yung mga Board of Directors represented by Attorney Pangan, no? At saka yung Board of Directors niya. Siguro si Attorney Coronda din na nagdesisyon ng go yung kanilang election dito, no? Siguro gusto lang ipaalam, no? Gusto lang ipaalam concerned citizen na gusto lang makausap. Sana magawa natin ng paraan, no? Ada, baka
magawa ng paraan, ano? Ngayon pa lang ipinaabot natin na gusto makipag-usap ng mga tao dito kasi na-experience sila pagkapupunta sila directly doon sa HLURB, hindi mo makausap ng mga taong ito. Medyo marami kang dadaanan. Tama ba yun? Opo, marami kayong dadaan ng sekretaryo at pag hindi kayo gustong kausapin, i-refer kayo sa ibang opisina. So, nag-execute sila ngayon ng kanilang karapatan through media na sana maabot nila, no? O maipaabot ito sa mga concerned people, persons, na sana ma-assistihan din sila. Sana nga po. Sana nga po magawa ng paraan. Ayan, maraming salamat Sir Bobot Ocampo all the way from Novaliches, Quezon City. Ayan. Thank you po. Election. In fairness sa nila, 'di ba, sa lugar nila may mga concerned citizens talaga na may mga concerned citizens na nagvo-voice out ng ganung mga klaseng concerns, hindi ba? At speaking of, hindi ba? Ito, excited talaga ako. Sumegoy agad. Hindi, pero speaking of, di ba? Kasi, itong panahon, nasa tayo? June, di ba? At this time, in a year from now, actually, sa buong Pilipinas, merong isang mangyayaring importante, di ba, sa atin. At yan ang 2016 elections, hindi ba? So, wala, nakakatuwa lang na isipin na meron tayo mga concerned citizens in terms of gusto talaga nila makapaghalal ng mga tamang leader, 'di ba? Kahit doon lang sa mga small units ng community natin, katulad sa subdivision, 'di ba, sa barangay, ganyan. And paano pa kaya pagdating sa paghalal ng mga leaders ng ating bansa, 'di ba? Kayo, may 18 na kayo, di ba? Oo, ako 19 na. Check ko lang. Ako 19 na ako. Actually, itong bakasyon, bala ko nang kumuha ng voters ID, magpaparege na ako. Kasi baka mamaya, kapag tinatagal ko pa, mahirapan na akong kumuha. Di ba matagal yung process? Tama, oo. Ayan, Ikaw, Carla, registered ka? No comment. Ayun nga, so speaking of, ayan, nakaka-excite kasi meron tayong kasama sa studio ngayon. Yes. At, hindi na naman tungkol sa election na pag-uusapan natin. Marami tayong ibang pag-uusapan. Pero isa ito sa mga, sabi ko nga, pinaka-importante, hindi ba, na ating kailangang talakayin. Kasi, alam mo, sa totoo lang, isa sa mga nakakalungkot is that around election time, ayan, maririnig mo yung mga promises, diba, mangyayari yung pilian, mangyayari yung botohan. And then pagkatapos nun, parang asan na po, anyari na. And then minsan, ang nakakalungkot din is that tayong mga mamamayan, wala tayong ibang ginawa kung hindi mag-complain. Pero pag tinanong mo, bumoto ka ba? Diba? Or sinong binoto mo? Ang ending, parang ang iniluklok natin doon, kumbaga sila rin naman yung nag-elect or sila rin yung nag-vote doon sa mga tao na inirereklamo nila. Hindi ba? So parang more than anything, siguro kailangan natin na, tawag dito, na pag bumoboto tayo, informed tayo, hindi ba? Kumbaga, sabi nga, yung cliche na vote wisely. Hindi ba? Ano nga ba ibig sabihin ng vote wisely? Kaya ngayong umaga po, makakasama po natin, dalawang ang tawag dito, mga role models natin sila. Ayan, mga ate natin. Mula sa Blog Watch. Ayan, makakasama po natin si Miss Noemi Lardizabal-Dado at si Miss Jane Uy Matiao. Ayan, good morning po, Ma'am Jane, Ma'am Noemi. Good morning. Good morning, Ada and Jen. Ayan, sige po, ma'am, pakilala po sa'yo. Hello everyone, I am Noemi Lardizabal-Dado, mom blogger on Twitter and social media. I'm glad to be here kasi young at heart pa ako. Wow. Of course! I aim to empower, inspire, and live. Wow. Tama naman yan. Parang ano nga, di ba, wala namang pinipiling edad talaga yung pagiging young at heart. Ayan. At si Ma'am Noemi ay good example nun, di ba? Ayan. Ma'am Jane, good morning po. Yes, good morning at good morning sa lahat ng mga nakikinig. Si Jane Uy Matiao ito. Philippine Beat on Twitter. Ayun. I-follow nyo po sila. Ngayon na po. Huwag na po kayo mag-atubili. Huwag na kayo mag-isip. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Tama. Ayan. So, siguro po simulan natin yung discussion natin sa ano nga po ba ang Blog Watch? Ayan. Para po sa kaalaman ng mga nakikinig sa ating program. This started in 2009. Pero gusto ko lang i-rewind kasi sometime in 2008, isang government official gusto makipag-usap sa mga bloggers. Okay. So naisip ko parang
gusto yata ng mga mothers, kasi I am a mom blogger. Yes po. Are they interested to talk about, to read about politics or the future of the country? Kasi I was thinking more of the future of the country. Na nagustuhan naman ng mga readers ko. And then one day I got invited to cover the elections. Yung parang ganyan. Opo. So I said, siguro mga bloggers kailangan mag-group. Tama. Sabi ko, so I said, I'll get my friends. So yan, si Jane. Nadamay. Nadamay. Sabi ko, gusto ko mga bloggers muna. Yes po. Kasi blogging was very active that time. Wala pa yung Twitter, hindi masyado. So we coined the word, kasi gusto ko blog. I'm so proud to be a blogger. So sabi ko, blog, ano kayang magandang word? And then, Jane said, kaya tandem kami kasi siya ang nagsabi ng blog, ako naman yung nag-contribute ng watch. Ayan, kaya yung mula noon, tandem na kami. Oo. So actually, we wanted to start this 6-month project, not thinking we will go beyond 6 months kasi voter education lang. Opo. But we learned voter education is not just during elections. It's an ongoing thing. Even Ongoing. after elections, Tama. you have to monitor your Yes po. candidates. So, tingnan mo, 6 months, we are now on our 6th year. Wow! Kasi celebrate lang namin nung November ng 5 years. Wow! Okay. Nice. O nga, no, 2009. So, ang naging, kumbaga, fuel po ng Blogwatch talaga is really on voters' education. Actually, it started as me very concerned about the country because this is the future of my children. Doon talaga siya nag-start. And then, one way to make a change talaga sa country is to be involved. Hindi talaga, you cannot help that politics will be involved. Tama po. So, sabi nga nila, political blogger ako. I'm not a political blogger. I'm a concerned citizen using my tools, blogging that time. And yung friend natin, si Pocholo, he was podcasting. We had live stream. We were there in the beginning using live streams in Twitter. Yeah. Actually, nagkataon lang yan na yung time na pumasok kami, yun din yung time na nag-uumpisa ang social media. Kasi dati naman nung umpisa wala namang social media. Tama po, opo. So blogging lang talaga kami. Kaya lang siguro timing lang din na nung pumasok ang Blogwatch, doon din umaangat yung social media, nagkaroon ng Twitter, Facebook. And so na-realize namin that ito pala may bagong power pala ang mga tao. Kasi dati hindi mo naman makakausap ang mga opisyal, di ba? Kailangan magkaroon ka ng appointment sa secretary at saka buti kung papansinin ka. Pero ngayon, kung nasa Twitter sila, nasa Facebook, pwede mong kausapin ng diretso. So, yun ang ginamit namin. Tama. Ayan. Yun ang dapat natin gamitin from now on. Lahat tayo. So ano po yung mga siguro tips na pwede nyong ibigay dun sa mga concerned citizen po na paano nga naman natin ma-leverage or ma-maximize, let's say, social media, katulad nga po sabi niyo Ma'am Jane, in order for them to be heard, sabihin natin, or to be educated dun sa mga, kunyari, yung mga candidates, for example, or dun sa mangyayari sa election, paano po natin gagamitin? Actually, ang pinakauna dyan, kailangan alam natin kung saan ang mga Twitter accounts. So yan ang umpisa kasi, paano mo naman kakausapin ng mga opisyal kung hindi mo alam yung Twitter account nila. So, one of the things that we do, medyo sinashare din namin. Si Senator ganito, may Twitter account. Si DSWD, meron. Si Congressman ganyan. Pero on their own, pwede rin silang magtanong, sa barangay ba nila? Meron ba silang mga kilala na may Twitter and Facebook accounts? Pwede silang mag-umpisa doon. Mga agencies, no? Yung mga disaster response agencies. So, yun ang umpisa. Once na meron ka nun, pwede ka nang mag-tag sa kanila. And before you know it, sinasagot ka na rin nila. Kasi pag hindi ka sinagot, pwede mong sabihin, si ganito tinag ko, hindi ako sinagot. Lalong sasagot yon. At saka bawat city meron ng Twitter account ngayon. Halos. Talaga po? Yes. Hindi ko alam yun na. Kaya ang tanong is, alam nyo ba? Tama. Ang Twitter account or Facebook account ng inyong syudad or municipality? Taga saan ka ba, Ada? Las Piñas po. Las Piñas, mukhang meron ang Las Piñas. Hanapin alam ko Parañaque meron. Hahanapin ko hanggang Bulacan, alam ko eh. Valenzuela meron. Talaga. Ang mga napansin ko kung tinatag yung mga government agencies, hindi ako sinasagot. So tinatag kami or somebody na mas malaking clout. Opo. Bakit naman hindi pinapansin itong question na to? So if hindi papansinin, lalaki yon. And
it will be brought out. Hindi ba nakakatakot? Ako kasi minsan parang imagine ko kunyari parang itatag ko sa Facebook or sa Twitter, for example, yung politician, for example, o yung concerned party, kung ano man siya, kumpanya man siya or ano. Especially siguro pagdating sa mga politician, hindi ba parang nakakatakot na itag? Just be very polite and lang. Stick to the facts. Okay. There's nothing wrong with that, and may proof ka, like hindi ka lang nag-randang wala ka naman. Ito yung news item. You just want to clarify. Ano ba talagang ibig sabihin dito? You start like that if you're cordial. Or kung may issue, anong stand nyo sa issue? Minsan ganun kami, nagtatanong kami. Yung mga bills na pinapas. O anong stand nyo dyan? Ganyan, bakit ganyan ang stand nyo? So, minsan sumasagot eh. Lalo na yung mga sa tingin ko sa 2016, ang isang dapat na criteria dyan, we should elect public servants who are willing to engage on social media. Yeah. Diba? Tama. Kasi andyan na ang mga tao. Go where the people are. Tama naman. Maganda yung point na sinabi ni Ma'am Jane. Kasi nga, dahil minsan nga tayo, konting kembot, post. Di ba? Ganun tayo ngayon eh. Konting issue, comment. Di ba, ang hilig na natin sa ganyan. So, tama naman na, kumbaga, it's the new venue talaga na ngayon for interaction. Yeah, saka especially yung mga teenagers, like yung our age, dun talaga nakafocus na ngayon. Yeah. So, talagang kami yung magandang target. Saka, di ba nga, ayun, tayo yung new generation na mag-e-elect ng dapat na tamang candidates for the new future. Parang yung mga youth ngayon, hindi na yata nanonood ng TV. Kayo ba? Kasi ako, yung mga anak ko nakikita nasa internet na nasa internet, wala sa TV. Kasi doon wala commercial. So, kung talagang gusto mong makuha yung pulso at yung puso ng youth, hindi ka pupunta sa, hindi ka pupunta dun sa wala sila. Pumunta ka dun sa mga areas kung nasaan ang mga youth. Tama. So, paano po natin, still on the topic of voters education, siguro doon po tayo magsimula. Ano po ang klaseng voters education ang kailangan ng mga kabataan ngayon? First of all, tanungin yung sarili nyo, ano bang klaseng leader ang gusto ko? So what kind of qualities do you want? Actually, lahat tayo meron tayong issue na close to our heart. In 2010, I talked about mga 4 na criteria lang. Character, clear platform, coherent vision, clear vision, and competency. So, maganda sana makakuha ng feedback sa mga youth kung ano talagang gusto nilang issue i-tackle. Kasi I'm sure sa iba't ibang sector, meron kayong low tuition fee or something, or scholarships. We need more scholarships. Kasi nadidinig ko yan, paano ba makakuha ng scholarship? How can I prepare for my future? What's my future? Diba? Tama. So, I hope we can ask the youth also, and the one listening to us, kung anong gusto issue nila i-tackle. Maganda yun, which brings me to announce, di ba? Gusto ko lang din i-share na maganda na pag-usapan natin. Actually, si Ma'am Jane po at si Ma'am Noemi ay hindi lang natin sa ngayong araw na ito makakasama. Actually, magkakaroon po tayo ng segment na hatid sa atin ng Blog Watch. At yun na po ba yung title natin? Ask Blog Watch. #Ask Blog Watch. Ayan. So, magmula po sa next Saturday, abangan niyo po sila around this time din po dito sa Youth Power Radio. Ano po ba ang i-expect ng ating mga tagapakinig sa Ask Blog Watch segment? Naku, marami tayong pwedeng i-tackle dyan. At pwede rin silang mag-tweet sa atin using Ask Blog Watch para mag-suggest ng mga topics. #Ask Blog Watch. So, sa ngayon, ang pwede natin pag-usapan, syempre, close to your heart, social media. Oo, dahil lahat tayo nandyan. And then, voter education dahil malapit ng 2016 at this emergency readiness. Ayun. So, kung meron pang iba, okay rin. Ayun. So, sa susunod na Sabado po, makakasama ulit natin si Ma'am Noemi at si Ma'am Jane para po sa Ask Blog Watch. Sabi nga nila, kung meron po kayong suggestion, ngayon pa lang, actually, di ba? Kung meron kayong gustong itanong, kung meron kayong gustong i-share, mga sentiments ninyo about the upcoming 2016 elections, yung mga tatakbo, yung mga ganyan, pwede nyo pong i-hashtag ang Ask Blog Watch. Ayan, para po makisali sa aming talakayan. At malay nyo, di ba, next week sa ating segment ay yung topic naman na yun ang pag-uusapan. Di ba? Bakit po kailangan ng gusto ko lang po mag-ano dun sa disaster preparedness kasi hindi pa natin siya napapag-usapan. Nasa election, nasa social media. Disaster preparedness, ano po ang
role ng kabataan dito sa sa aspeto na to ng ating lipunan? Example, flood warnings. Opo. Where you are located sa mapa, wherever you are, earthquake. Yes. Yun nga, flood and rain. Yan ang parati namin sinishare sa social media. And kasi I think we're just 60% ng Pilipinas hindi pa nasa social media, pero tayo may access. Maganda i-share yun sa mga neighbors nyo na walang access na, hey, may flood alert tayo dito. Those things, para ready mag-evacuate. So that's just one of the things sa emergency readiness natin. Lalo na ngayon napapabalita yung tungkol nga sa West Valley Fault, Yes, diba? yung earthquake. 7 point yung magnitude na lindol. Yun. The big one, yung pangalan. Hindi kayo sigurado kung nasa bahay kayo. What if you dapat alam nyo kung saan kayo at any time and where to meet up with your loved ones. Meron kayong plano. So those are the things we will be discussing. Tama, ayan. Maganda rin yun. At saka syempre nga, dahil pag panahon ng June, kahit na sabihin natin climate change, hindi natin madedenay, tag-ulan, hindi ba? Tag-ulan. At alam naman na natin na lalo na dito sa Maynila, konting ulan, di ba? 5 minutes na malakas na ulan, may mga na nagbabaha, hindi ba? Ayan. Kaya mabuti na bilang kabataan, alam natin, informed tayo kung ano yung mga kailangan nating gawin, ano yung mga paghahandaan, saan pupunta, saan hindi pupunta, yan, yung mga ganun, di ba? Babalikan po ako dun sa Blogwatch. Ano po ang, tawag dito, sa website niyo po ba or sa blog niyo po, meron kayo mga ibang writers or mga ibang mga bloggers po? Ano po ba ito? Network ba siya ng bloggers po na nagko-content? We have 2 websites, blogwatch.ph and blogwatch.tv. Yung blogwatch.ph, set writers yun. Pero yung blogwatch.tv, we are looking for volunteer writers who want to have a byline. Yung mahilig magsulat. So, any topic under the sun about issues nyo, even about travel, topics close to your heart sa mga youth. So, we are also looking for writers at blogwatch.tv. And kung interesado sila, they can contact us at contact@blogwatch.tv, yung email address namin. Pero yung sa blogwatch.ph po, is this centered more on voters education? Yan, voters education, disaster preparedness, emergency readiness. Pero if you look over the 5 years that we have been in existence, talagang lahat ng topics na pwedeng involved ang citizen nandun. For example, yung tungkol sa environment. Yan. Meron tungkol sa cyberbullying, mga parenting issues. Lahat yun natatakal din namin. Child abuse, gender equality. Marami. So hindi lang ito political actually, na parang isa lang yan sa mga issues. Pang-citizen Pang-citizen, involvement anything talaga. that a citizen should be concerned with. about. Pati nga consumer protection minsan. Ay, talaga po, pinag-uusapan. Nate-take up namin yan minsan. Talaga. Bilang mga, yes ma'am. It's an avenue na, kasi minsan maraming gusto mag-volunteer, they just don't know where, no? Parang they want to belong to community. Kaya yung Blogwatch, may community kami. So, we are looking out for the youth kasi, we're not always there every day. I mean, one day, we are getting older and older and older. It will be time to transition. Yes. Actually, gusto ko sana na more, you're talking of empower here in the youth radios, So, we want to reach out to outside Metro Manila. Yun ang namin. At saka, yung mga wala pang internet. Oo nga, tama. So, we want to reach out tayo na may access tayo dito. Tama po. Sana maka-reach out tayo sa mga marginalized, yung mga farmers. Yun ang dream namin. Kasi ang sabi namin, mga 30% lang, siguro wala pang 40% na online. So, meron pa tayong 60% to 70% na kailangan i-reach. So, siguro, pag sumasakay kayo ng bus, or may makita kayong SECU o yung mga nagsisweep ng streets, pwedeng kausapin yung mga kuya at ate doon tungkol dito sa mga bagay-bagay kasi voters din sila concerned citizens din sila. Wala lang silang access sa information. Kumbaga may concern din sila. Meron din silang concerns, may mga hanap buhay concerns din sila. So, kailangan kausapin natin. Minsan kasi parang dineded ba natin sila. Opo, totoo. Hindi ba? We're so involved in our own world. Let me clarify lang. Ang Blogwatch is not a news organization. Opo.
it is a tool for citizens to write. So, parang we were just empowered sa social media natin, blogging, Twitter, at nakikinig na ngayon ang gobyerno. Kasi marami tayo, million people march. That was started, organized with our help and other concerned citizens. Opo, sa social media lang talaga, nagkumalat yun. Sa Facebook lang yun. Overnight. Naalala ko yun. Apple Watch was is our project. Yes. In togetherness together with Facebook No More Apple. So we collaborate. Maski walang pera, we can work together. Tama po. Sabi nga nila, 'di ba? Basta merong isang seminar ako na attendan dati, yung social media daw ay yun na ang bagong megaphone. Sabi, di ba? Kasi di ba, kumbaga parang kung meron kang gustong sabihin, sentiment or whatever, or may gusto kang i-share, di ba? Pag pinost mo sa social media, para kung paano makarating sa, di ba, ilang tao agad na makakarinig, ilang tao. Kaya lang sabi nila, maingay yung mga social media, wala namang kwenta. That's where communities like us will filter the noise. Yung ano ba talagang relevant dito? Puro rant lang ba yan? So, you know, as I was telling you earlier, we make stories and have a resolution. Hindi lang puro reklamo. So, we have to, it's good sa social media na may community tayo ng sinasali. Kayo, di ba, may global, Pinoy? Yung org ko pues, yung Pinoy. Maraming mga organizations like that. And then, we work together, we partner. Tama po. So, that's how we work, we partner. Tama. Kasi yun talaga yung di ba, ngayon the name of the game is collaboration. Exactly. It's cooperation. Yes. Di ba? Kasi tama naman yun kung meron tayong mutual network, for example, mutual interest, di ba? Bakit tayo magko-compete? Di ba? Pwede naman tayo mag-join forces. At saka kami, yun nga kasi dati, parang, ano ba kayo? Media ba kayo? Hindi, mga citizens lang kami. Mga citizens lang kami, nagkataon lang nagkaroon ng social media. Kami, boses na kami ngayon. Dati walang boses. Tama. Kaya nandito kami di ba? Yes, we are collaborating. Of course. This is a perfect example of a collaboration. We are amplifying our message. Kasi kung kami lang, hindi namin kaya Dadalawa lang kami, Plus some friends, may mga friends kami na paminsan-minsan, may sarili silang trabaho, may mga livelihood din sila. Paminsan-minsan tumutulong din sila. Pero kung iisipin nyo, will blog watch change everything? No! Hindi namin kaya. Together we can work. But together. Parang yung sabi nila, yung isang stick, pwedeng mabali, pero pag maraming sticks, hindi pwedeng mabali. Ay, tama. Oo nga naman. Ang ganda naman ang pinag-uusapan natin. So, and it makes me look forward dun sa mga susunod pa nating episodes pag kasama na natin ang Ask Blog Watch. Of course, we want to also ask the youth. Yes. We want to have an exchange of ideas. We don't have the monopoly of ideas. Tama. So, let's have an exchange of thoughts. Sana mag-text tayo. Yes, of course. Opo. So, sige Ma'am Noemi, Ma'am Jane, invite niyo po sila sa ating Ask Blog Watch segment sa susunod na Sabado. Hello mga friends ko, future friends. Yes. Please tune in every Saturday at 11 o'clock a.m. dito sa Radyo 1 DZME 1530. And you can also follow us in Twitter, blogwatch.ph, or me, Ma'am Blogger, Facebook, blogwatch.ph. And the hashtag AskBlogWatch. Ayun. Ma'am Jane. Okay, bago ang lahat, Ada, babatiin ko lang ang isang student council ng UST Central Comelec dahil nakikinig sila ngayon. Ay, hello po! Oo. So, babati ako sa mga new friends ko. Sana ma-meet ko kayo in person, UST Central Comelec. Ako po ay si Jane Uy Matiao at I'm inviting you also to tune in again every Saturday and follow me on Philippine Beat. Ayun. Thank you, Ma'am Jane. Thank you, Ma'am Noemi. At sabi nga nila, di ba, Ask Blog Watch. Ayan po ang pinakabagong segment ng Youth Power Radio. Magsisimula na po yan sa susunod na Sabado, alas 11 po ng umaga. Syempre within Youth Power Radio. At meron, dahil nga, sabi nga natin, di ba, itong ginagawa natin ay convergence ng power ng media, ng radio at ng social media. Syempre po, gusto rin namin i-maximize yung interaction na pwede natin makuha dito sa programa. So dahil dyan, ipapromote din namin to sa Facebook page ng Youth Power Radio. Tuloy-tuloy nyo lang po kung meron kayong mga gustong i-share, kung may mga gusto kayong i-comment, mga topics na gusto nyo pag-usapan, mga tanong na gusto nyo iparating kay Ma'am Noemi, kay Ma'am Jane. Pwede nyo po kaming i-text sa DZME Text Jock at 0998
0917-975-1368. At yun nga po, di kaya pwede naman kayong mag-follow at mag-like actually sa amin sa facebook.com/youthpowerradio or di kaya i-hashtag nyo lang AskBlogWatch. Ayan, yun po ang mga ways para makakonect sa amin at mapag-usapan ng inyong concern sa bagong segment ng Youth Power Radio. Yes. Maraming salamat po, Ma'am Noemi, Ma'am Jane. Thank you. Till the next. Ayan. At ang oras po natin sa buong kapuluan, naganap ng 35 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa po kami dito sa Youth Power Radio. We invite you to experience nature tripping from a breathtaking view to jungle trails comprised of platforms nestled on branches, suspension bridges, and the world's first motorized canopy tour. What we offer is more than just the peak of excitement. Learn new things, find inner peace as you go through a natural sanctuary hidden by foliage, or conquer your fear of heights. Treetop Adventure offers each one a personal journey with unforgettable memories as dense as the forest. Get high on nature at Treetop Adventure. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Nagbabalik po ang Youth Power Radio dito sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1. Isang minuto lang kami nawala. Ayan, dahil ang oras po ay 36 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At syempre, bago ang lahat, gusto ko lang ulit pong batiin ang nag-iisa, ang poging-pogi at love na love nating Voice Master of the Philippines, Sir Poncholo de Leon Gonzalez. Hi, Hello, sir! Good morning. Welcome back. Ayan, ngayon lang ulit natin siya na welcome back sa ere. Although nasa hindi pa siya nakabalik. Ayun. Hi, sir! Hello po. See you later. Ayan. At ano na mangyayari? Share ka kanina, Jenna, actually, kasi sabi nga, di ba, last week, pinag-usapan natin ng, ano tawag dito, yung mga nalalabing araw ng bakasyon. Ay, okay. Diba? Pero ngayon, most of, hindi yung most, pero marami na tayong mga estudyante na nakabalik na rin sa eskwelahan. Ayun. Alam mo ba, kahapon, bumaba lang ako kasi may bibilin ako. Yung katabing school namin sa Espanya is yung Ramon Mike High School. Hala, alam mo parang, kasi yung uniform nila, kulay puti sa taas, tapos kulay sky blue yung skirt. Pag naglalakad ka, parang ka naglalakad sa alapaap. Kasi, grabe, ang daming mga estudyante na naglalakad. Tapos, in between, naglalakad ka sa, tabi-tabi nila, yung parang, I feel like, na nasa high school rin ako kasi iba yung environment pag gano'n. Feeling high school student. Oo. Pero, yun nga, sabi ko kanina, di ba, minsan mga senyales yan na, back to school yung mga estudyante, marami mga naka-uniform, tapos mahaba na yung pila sa mga bookstore, ganyan. Oo, grabe. Siyempre, yung mahaba na rin yung traffic. Mahaba na rin. Pila sa tren, ayan, yung mga ganyan. Tapos punuan ng jeep, tapos iisipin mo, school bus ba to? Kasi ang daming estudyante, yung mga ganong trip. So, Jenna, looking forward ka pa sa, pagpasok? Yeah, pero ina-enjoy ko muna syempre yung, yung bakasyon. Oo nga. Sabi ko nga sa iyo, yung mga, buti nga kayo, 22, yung iba, kayo, Jolina, di ba? Sa Monday na. Ayan. Wow, ang bilis. Halos karamihan sa mga college yata sa June 8 na yung pasukan. So, good luck. Actually, good luck sa ating lahat, hindi ba? Pero, kahit na ganun pa man, kahit sabihin natin na parang, traffic na naman, ganyan. Siyempre, i-look forward natin yung panahon na makakasama ulit natin yung mga kaklase natin, di ba? Makakapag-aral ulit tayo. Masaya naman nasa lang naman natin, nasa attitude lang naman natin yan bilang mga kung baka natin ako, kalawa estudyante pa rin. Pero yun nga, nasa attitude lang naman natin yan kung paano natin titignan yung
yung idea na back to school tayong lahat. Kaya, ayun. At saka, gumising-gising na maaga. Ha? Practice na magising-gising na umaga. Pero depende sa schedule na kukunin mo. Ayun, sa bagay. Sa college. Kung hapon pa yung schedule mo, kahit naman di ka gumising alas 5, okay lang. Ayun. At ano ba ang meron tayong upcoming na holiday, tama ba? Oo. Yes, ayan. On June 12, syempre, Independence Day. So, holiday, walang pasok. And then, sa June 19, is holiday also dahil birthday ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Hindi naman tayo nag-holiday dyan, diba? Pero parang sineselebrate natin. Yeah, sineselebrate lang natin siya. Idol research yan. Yes, Jose Rizal. And kaugnay nga yun, di ba nga last May is National Heritage Month. Kaya ang National Museum ay nagpa-libre sila ng entrance sa National Museum. Ngayon naman, ayun nga yung good news. Sobrang natutuwa ako kasi art lover, history lover ako. So, ayan, extended yung entrance, yung libreng entrance fee this entire month of June. Dahil nga very successful yung ginawa nilang paglulunsad ng ganong event nila and marami silang nakuhang good feedback sa mga tao. So, ayan, nag-decide yung management na extend hanggang June. Wow! Okay. Yan. So, sa lahat po ng mga gusto maka-experience, ano ba meron sa Sige nga, Jenna, ikaw, share mo. Ako kasi ang nakikita ko lang sa mga friends ko is yung mga art galleries, yung mga iba-ibang mga artworks ng ating mga Filipino artists, yan. Nakapunta na ako doon sa museum na yun. Nandun yung napakalaking painting ni Spolarium, yung ni Juan Luna. Oo. Grabe, very amazing siya. Pag nakatayo ka lang doon, yung parang feeling maliit-liit, tas ang laki-laki ng painting. Yung grabe. Para yung tinatawag nating larger than life. Yun. Parang banda, Backstreet Boys, larger than life. Wow. So, bakit napunta tayo doon? Gusto ko yung naisingit mo yun eh. Larger than life. At syempre nga, yun nga, Independence Day, June 12. Yeah. Alam nyo, minsan na nakakalungkot, no? Kasi parang, alam naman natin na holiday. Alam naman natin na walang pasok, hindi ba? Pagka yung mga ganyang holiday, Independence Day, for example. Pero nakakalungkot lang kasi minsan nilook forward natin siya kasi nga walang pasok. Pero parang hindi natin masyado na-appreciate kung ano talaga yung sineselebrate. Bakit nga ba walang pasok today? Hindi ba yung mga gano'n? Meron pa mga activities na nangyayari pagka June 12? Para i-celebrate ang Independence Day. Parang wala na akong masyado na babalitaan. Wala lang, sad lang. Pero, gayon pa man, ano pa nga ba? Maging proud pa rin tayo sa Alam mo ba, may isi-share lang ako. Kasi, Independence Day sa UAE is December 2. So, ang ginagawa nila, sana magaya rin ng Philippines to, ginagawa nila, nagprepare na parang Christmas tree ang Independence Day nila. Buong building, nilalagyan nila ng Christmas lights. Tapos nun, nilalagyan nila ng, flag nila. Yung building na yun na to celebrate their Independence Day. Sana naman dito sa Philippines maramdaman natin yun, 'di ba? Oo nga. At saka meron pa like sa US for example, yung 4th of July nila, 'di ba? Napaka big deal, may mga fireworks pa, mga ganon, 'di ba? Kasi syempre parang kahit papaano it's also a sign of yung pagmamahal mo sa bansa mo. Hindi ba? Nationalism, kumbaga. Na kumbaga para proud ka na i-celebrate yung mga ganong tipong milestone or historical moments ng bansa mo. Parang proud to be Pinoy. Oo, yun. Meron pa akong t-shirt, ko na nga makita ko nasa nyo, nakasulat Pinay and Proud. Wala lang. Kayo ba, masasabi nyo ba na, sa lahat ng mga nangyayari sa bansa natin, for example, are you still proud? Yes, ako super proud. Ayan, super proud pa rin ako kahit na madaming sinasabi na negative about Philippines. Nasa'yo naman, nasa attitude naman yun kung paano mo siya iti-take na kahit ganito, kahit ganyan. Pero 'di ba yung Pilipinas, ganito, for example, yun nga, tayo yung isa sa mga pinaka-diverse na country sa buong mundo. Yes, totoo yan. Oo, 'di ba? Sobrang dami nating dapat na ipagmalaki tungkol sa bansa natin.
totoo yun. Actually, natural resources na lang di ba? Parang ngayon nga, parang ang dami na natin mga nadidiscover na mga tawag natin hidden treasures, di ba? Yung mga beach na maganda na hindi yung virgin beaches. Puntahan ng tao. Ng tourists, di ba? Oo, na unti-unti na sila nakikilala, di ba yung mga ganyan. Ang dami pala. Ang dami pala sa Pilipinas. At beach pa lang yun, Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga iba pang natural resources na pwede nating ipagmalaki. At tapos ako kasi, 'di ba, since laki ako ng ibang bansa, nung pumunta ako sa nung bago pumunta sa Philippines, nanonood ako ng balita. Yung TFC na sinasabi. Tapos lagi ko napapansin at puro balita siya na nagnakaw, namatay, ganitong gobyerno, corruption, lahat-lahat. So, at first, hindi ko siya nagustuhan. Pero nung first time kong tumapak dito sa Philippines noong 2005, sabi ko, hindi naman it wasn't so bad at all. Kasi, ang ganda ng Pilipinas. And wag nyo pa minsan, yung balita, it's just there to give you warning to be cautious. Pero if you come here talaga dito sa Philippines, iba, wonderful experience talaga siya. At saka hindi naman lahat kasi makaka-capture ng balita. Oo, minsan nag-judge siya Ilan lang ba ang news program? Ilan lang ba ang, di ba? Kumbaga parang hindi naman lahat ng moments makaka-capture. At saka isa pa, yung mga mismo ang human resource ng Pilipinas, 'di ba? Tayo, yung mga tao, yung mga Pilipino, very hospitable ang mga Pilipino. At napaka-cheerful pa natin mga tao, 'di ba? Di tipong despite sa mga problema, nakukuha pa natin mag-celebrate ng mga fiesta, di ba? Or di kaya sabi nga nila, only in the Philippines daw yung mga tao na nasa bahana nagpapa-picture pa. Nakukuha pa mag-selfie, nakukuha pang hindi maganda yung itsura, pero 'di ba yung parang the mere fact na nakikita mo, akala mo yung mga tao nakangiti sa gitna ng mga ganung klaseng mga sakuna, 'di ba? At hindi lang 'yon, yung mga talent, 'di ba? Ang dami-daming mga world class. Yes, mga world class na talent. Did you know na yung Filipinos daw are the best singers in the world? Sabi nga, nabasa ko nga rin yun somewhere actually. Na parang kahit saan mo tayong competition dalhin, talagang may laban tayo sa pagkanta, di ba yung mga ganon. Meron nga ako mga kaibigan sasabihin sa akin, kanta ka nga. Yung mga friends ko, yung mga friends ko not here in the Philippines, mga sa Dubai or wherever, sasabihin niya, kanta ka nga. Ako, hindi ako marunong kumanta. Talaga? Tapos sasabihin niya, imposible, mga Pilipino, magaling kumanta. Parang yun na yung default, di ba? Parang anong tawag dito na feeling nila lahat ng mga Pilipino magaling talaga kumanta. Nakakaloka. Pero, ayun nga, alam nyo kahapon, i-share ko lang kasi sabi ko nga kahapon at saka noong Thursday, ako ay nanggaling sa University of Batangas. Tapos, nag-training kami actually ng voice care for teachers, ng workshop, at saka ng conversational English. Tapos, parang may isang part ng topic na pinag-usapan nga na, usually naman kasi, kumbaga parang how you converse with other people, especially yung mga foreigners, for example, yung mga parang taga-ibang bansa. Kaya namin sila tinrain is because para matutunan nila kung paano makipag-deal, usually kapag meron sila mga visitors na from the US, for example, or from Europe, mga ganyan. Kasi nga, usually ang mangyayari sa ibang tao, pagka nakakita sila ng foreigner, parang, ayoko, nai-intimidate tayo para you go the other way para lang hindi mo sila makausap, yung mga ganyan, di ba? Tapos talagang iba yung kasi nga siguro bukod dun sa idea na kailangan natin mag-English, alam natin na by default kailangan natin mag-English kasi yun yung way na magkakaintindihan tayo. Culturally, dun mo ma-realize sa pagdating sa mga conversations, culturally may difference din. Yun. Halimbawa sa pagbibigay ng compliment. Kasi kinuwento nung trainer namin kahapon, sabi, alam niyo ba na sa isang bansa, sa New Zealand, pag sinabi mo sa isang tao na parang, you know what, I like your watch, ganyan. Tapos sasabihin niya parang, talaga, sige, iyon na.
Yung ganun yung culture nila na parang if you say that you like something, parang ganun. So, paano kaya pag sabi, I like your house. Ayun na lang. Oo, pero mga ganun, may ganun talaga daw silang culture, ganyan, di ba? Usually, sa Americans naman, pag nag-compliment ka, oh, nice hair, ganyan, or you look pretty today. Tapos sabihin lang nila, thank you, ganyan. Tayong mga Pinoy, paano tayo pag kinompliment ka? Ganda na shirt mo, luma na yan. Pakipot pa. Oo, hindi tayo masyadong humble effect. Pa-humble effect. Na parang, hindi na, mag-thank you ka na lang. Meron pa yung sinabi ng prof ko. Sabi niya, kapag yung sinabihan mo, uy, tumataba ka. Yung parang kung sa ibang culture yun, like sa Amerika, hindi sila natutuwa. Insulto yun. Insulto para sa kanila yun. Hindi naman insulto. Pero siguro depende rin siguro sa tao, di ba? Oo naman. Hindi, pero ako, ito lang ang masasabi ko, pagka be careful kung kanino tayo magko-comment ng mga gano'n. Tumata, pumayat, nagmukha kang umitim ka, pumuti ka. Saka be sensitive din na kung alam mo na malagalit na yung tao, tas, di ba? Be careful. Yung mga tao makokomentan mo ng ganyan, depende yan sa level of closeness nyo. Diba? Feeling close. Oo, di ba? Feeling close. Parang, kunyari, naturally naman, kumbaga normal lang naman na minsan mas napapansin natin kung let's say for example nag-gain or nag-lose ng weight ang isang tao, pag matagal natin siya hindi nakikita. Usually kasi pag araw-araw mo nakakasama yung tao, hindi mo naman napapansin, lumiit, lumaki, totoo yan. Kasi on a daily basis, nakikita kayo diba? Pero yung tipong, let's say for example, 1 year kayo hindi nagkita, tapos parang yun ang bungad, uy, basta, tumaba ka! Yun ang bungad mo, parang, thank you At saka, hindi nyo alam kung ano mga pinagdadaanan ng mga diba? Kasi stress pa lang. For all you know, yung tao na yun, parang nagpapakahirap pala mag-diet, mag-exercise, hindi ba? Parang ganun. So, ayun. Dahan-dahan sa pag-comment. Ba't tayo napunta doon? Sa usapan na yun. Naalala ko lang kasi, di ba, may mga ganun. Yun nga, speaking about Filipino people, napansin ko rin, Filipino people are very versatile at up to challenge sila. Kasi kahit takot tayo makipag-usap sa mga ganong taong na foreigner, talagang gagawin natin ng way or paraan kung paano tayo makikipag-usap. Totoo yun, oo. At saka parang very, maparaan. Yun, At saka, sabi nga sa akin ng prof ko, nakatawa, naalala ko lang. Pag daw sa ibang bansa, or kahit dito, kapag nakikipag-usap tayo sa mga foreigner, kapag hindi natin kayang sabihin, yung katawan natin, ginagalaw na natin, yung there, over there, yung pati kamay natin, pati nguso natin, pati ulo natin, lahat na. Tayo lagi nag-a-adjust. Kahit saan tayo pumunta, talagang very talaga mga kahit Pinoy. Kahit hirap tayo mga one-word English. There, dude. Nguso pa. Nosebleed. Left, right. Ganun. Totoo yun, tama. Totoo, napaka-versatile natin mga Pilipino. Tsaka sa trabaho na lang. In demand tayo sa ibang bansa. Kaya nga, marami rin sa mga ibang bansa na gusto rin nila na Pinoy ang kinukuha. Kasi in fairness din sa work ethics natin. Yeah, like for example, recently, 700 job openings for nurses sa UK at Ireland yung nag-open para sa Pinoy nurses. Kasi nga sabi doon, doon sa report na yun, nabasa ko lang siya. Sabi doon, ayun nga, gusto kasi nila yung work ethics and values ng mga Pinoy nurses. So, 'di ba, napaka good news job. yan. Oo, tama. At saka yun nga, in general kasi, ano nga ba ang work ethics ng mga Pilipino? Masipag. Yeah. Number one. Dedicated. Yes, dedicated. At saka, isa pa sa mga, anong tawag dito? Mga Pilipino actually compared basta ang mga Pilipino huwag niyo magkumpara. Ang mga Pilipino in general magaling mag-follow ng instructions. Sa totoo lang, para kumbaga alam mo yun, yung tipong kahit na hindi ganun ka-clear yung instructions, nakakasunod at open-minded tayo. Kumbaga, willing tayong matuto. Kumbaga, ayun. Oo naman, kasi ang talent natin talaga, mga Pilipino in general, is to learn. Ayun. Open-minded. Sabi nga ni Ate Jenna, ayun, di ba? So, ano ba gusto niyo sabihin? Ayun, girl power na naman. Girl power! Powerpuff Girls. Si Andrew. Hi, Andrew. Tinext kita kanya. Hindi nag-reply? Hindi nag-reply kagabi pa. Anyway, ayun nga. So,
ano yung sasabihin, ayun, nakalimutan ko. Ayan na naman ako, may senior moment na naman ako. Nangyayari sa akin palagi ito, yung tipong mid-sentence, or kaya parang, uy, ano may sasabihin ako sa'yo? Ano yun? Teka na, nakalimutan ko. Basta, nangyayari na ba yun sa inyo? Ay, grabe, Oo, every day. madalas. Hindi lang ako. Hindi lang ako. Ay, at syempre, gusto ko lang ulit, nagbakal daw ako sa ere. Gusto ko lang po ulit sabihin, na, eto, papakita ko yung libro. Natutuwa lang ako. Sa lahat mga nanonood na live stream, dinala ko talaga yung libro dito. Yung Voice Care for Teachers workshop po namin ay merong written version. Ayan, nagsulat po ng libro si Voice Master Pocholo Gonzales. Para po sa ating mga mahal na guro. At ito po ay lalabas na later this month, actually. Lalabas na po yung mga kopya na pwede niyong bilhin. This month sa mga bookstores. Ayan. So, Saan bookstores? marami. Basta, malalaman natin. Pero nakakatuwa kasi, sabi ko nga, di ba, ito ay isang, ano tawag dito, workbook. Actually, pag tinignan nyo yung libro, marami siyang may mga pictures siya, ayan, may mga exercises, may mga pictures na pwedeng sundan, ganyan. Tapos may mga questionnaire para sa mga teacher. Yung tipong, sige nga, what voice problems have you encountered? Yung mga ganon. So, reflective siya para sa mga teacher. So, hindi lang siya yung tipong babasahin. Kumbaga engaging tong book na to, hindi lang siya basta babasahin mo siya. Oo, exactly. Tsaka, nakakatuwa kasi sa tuwing nag-workshop kami, sa tuwing nagtatalk kami ni Sir Pocholo ng Voice Care sa iba't ibang schools, lahat naman sila pare-pareho sila ng sinasabi na, yun nga, para sabi ko, taas ng kamay nang hindi pa namamaos dito or never pa nagka-sore throat. Malamang wala magtataas ng kamay. Alam mo yun? So, talaga na-appreciate nila na may ganito kasi sabi nga nila, parang, where have you been all my life? Ganyan. Parang rehana lang eh. Oo, yun. So, sa lahat po ng mga teachers. Tsaka hindi lang sa mga teachers, sa lahat ng mga tao na katulad natin na ang boses ang puhunan. Yes. Totoo yun ng kanilang hanap buhay. Ayun. Ang tawag dito, girl power talaga tayo, no? Ito si Tropa ko yan Oo nga, ito nakakabati ito eh. Halika dito, bumati ka. Dito na kayong dalawa. Kailan napasukan nyo? Sa Monday na po. Hi Jade, kamusta ka? Yes, hello. Ayos lang po ako. Sige, bati. Yes, binabati ko nga po pala ng aking mommy at daddy sa Malolos, Bulacan at ang ate ko na nakahiga lang sa bahay. Mamaya magkita tayo sa bayan. Pagdating ko sa bahay, nakahiga pa rin siya. Nakakalok. Correct. Kamusta naman ang mga, sige nga, paano nyo na-spend ang mga nalalabi nyong araw ng bakasyon? OJT lang po. Inuubos namin yung oras namin. May OJT pa rin kayo Sa TV ngayon. po. Okay. Oo nga pala. Tama. Tapos pasukan agad. Opo. Walang bakasyon. Ay, sipag ito mga Actually bata. po, dapat po na Saturday, pupunta po kami. Kaso nga po, yung sa MRT po, na-late na po kami kasi pumaga na po kami nag-out din sa TV. Mga 8 a.m. po. Tapos po, napumila po kami sa MRT. Diyos ko pa, apakahaba, apakatagal po. Doon na po kami tumanda. Gusto ko yun Gusto ko yun. Nagka-apo. Nakakaloka. Pero panggabi ba kayo dun sa OJT nyo? Po? Minsan po. Umaga, morning shift po, tas night. Ayan, define puyat. Alam mo, eto Carla, I'm sure makaka-relate ka. Ito yung isa sa mga bagay na parang thankful ako na ang tulog ko ngayon gabi na. Ay, totoo yan. Hindi ba? Totoo yan. Oo, para po sa mga kaibigan natin na night shift, naiintindihan ko po kayo. Hindi, pero kasi, di ba, usually, like for example, ang normal yung buhay mo. Ibig sabihin, normal yung tulog mo, gabi, gising ka ng umaga, ganyan. Tapos pag nag-transition ka sa panggabi, ang hirap, di ba? Pero, pag nag-transition ka sa dati night shift ka. Kasi ako, at tagal, since basta ilang years na night shift ako, more than 10 years. Tapos nung parang naging day job na yung trabaho ko, alam mo yung parang wala pang isang linggo, adjusted na ako. Oo, totoo yan. Totoo yan. Ganun siya kadali. Isa lang ang ibig sabihin nun, ang natural talaga na settings ng tao is tulog tayo sa gabi at gising tayo ng umaga. Ako nga, nag-adjust ako 1 year. Grabe. Totoo yan. Kasi every time pumapasok ako sa office, puyat lagi ako. Iba yung feeling. Tapos pag uwi sa bahay, inaabot ko kasi yung tulog ko. Dati 4 a.m. ang pasok ko. Gising kagad ako 6 or 7 kasi hindi ko pag gabi, ayun.
Hindi ko, pag umaga talaga iba, kailangan gising ka. Tama, iba pa rin talaga yung tulog. Kaya sa lahat po ng mga kung meron kayong opportunity, kung estudyante ka man, nagtatrabaho ka para makatulog ng sapat, sa tamang oras at sa tamang oras ng time of the day. Ayan, sulit-sulitin nyo dyan. Ay, sulit-sulitin nyo yan. Ayan. At dahil isang oras, ano ba yun? Isang minuto na lang. Nagulat ako sa sarili ko. Isang minuto na lang po at alas 12 na ng tanghali. Siyempre, anong tawag dito? Kami po ay magpapaalam pansamantala. Ayan, magkarinigan po muli tayo at magkita-kita sa live stream sa susunod na Sabado mula alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Tuwing Sabado po yan dito sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1 at samahan nyo kami sa tuloy-tuloy na pag-inform, inspire, involve at empower sa kabataang Pilipino. Kita-kita ulit tayo next week dito lang sa Youth Power Radio! Happy weekend, guys! Happy lunch! Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Grabe ang